So ayan mga bossing, magandang araw na naman po. Welcome back na naman dito sa ating channel mga bossing. Ayan, so for today's video natin, so yung ituturo share ko sa inyo ito regarding tungkol dito sa dumating sa atin na Motorstar 125. So yung issue at problema, pwede po nating i-apply ito kaparehas na sa mga Honda TMX 125, TMX 155, ayan, sa mga Honda unit na halos katulad ng mga unit na ganito. So ang issue at problema ng unit, so napakahirap daw panda rin at ayun, ito nga sa unang findings natin, nakita natin yung kanyang spark plug basang basa. So ang ginawa natin ay pinaltan muna natin ang spark plug. So isa pa sa pag-check natin is napansin natin na mahina ang kanyang kuryente na lumalabas sa ignition coil. So itong senaryo ito, parehas na nangyayari ito sa mga Skygo, Rusi, TMX 125. Ayan, so isa sa mga nagiging issue nila is humihina at hanggang sa mawala na yung kuryente na nalabas sa ating ignition coil. Yan po ay nagkakaroon ng problema kapag ka po ang inyong primary coil ay humihina na ang supply papuntang CDI. So isa sa nagiging issue nila yung palaging ganyan. So ang gagawin natin, natanggol natin ngayong araw na ito mga bossing is mapalakas yung kuryente na lumalabas sa ignition coil at magawa nating one kick start lang ang unit na to. Kasi unang-una wala tong push button dahil sira na yung kanyang starter. So kailangan nating magawang one kick start para hindi mahirapan ang pagpapandar si bossing dito sa kanyang unit. Okay, so ganyan nga. So ang ginagawa natin dito, pwede kayong gumawa, meron kayong dalawang option. So unang option nyo is syempre palitan ng buong stator, at ang pangalawang option nyo is mag-convert ng 4-pin CDI. Okay, so ang gagawin natin ay i-convert natin ang unit ng 4-pin CDI, at ayan ang tuturo ko sa inyo mga bossing kung paano natin i-convert ang Motorstar 125 sa 4-pin CDI. So kung makikita nyo, ayan yung kanya CDI, 5-pin CDI na primary type. So primary type po, pagka tinawag natin 5-pin, so yung kanyang kuryente na main supply ay nanggagaling doon sa kanyang primary. So kapag ka naman po sinabi natin battery operated or 4-pin CDI, yan po ang kuryente na ay nanggagaling doon sa ating positive line o di kaya ay sa ating accessories wire. So ang gagamitin natin mga bossing, ayan, ito yung ating 4-pin CDI. So disregard nyo na itong nasa gitnang ito, wala po yan. Kasi sa 5-pin yan po yung ating kill switch. So ang importante pag magko-convert kayo ng 4-pin CDI, kailangan kabisado at alam po ninyo ang wiring diagram ng inyong ikakabit na CDI at yung wiring diagram na inyong pagpapalitan. Okay, so ito mga bossing, papakita ko muna sa inyo kung ano yung wiring diagram ni 4-pin CDI. Ito po yung ating 4-pin CDI. So disregard nyo na sa gitna. Okay, so itong tinuturo ko ito po yung magiging silbi nating negative, at ito yung kanan, ito po yung magsisilbi natin positive or accessories wire. Ayan, so yung nasa bandang kaliwa, ito kanan yan, positive yan. So itong nasa bandang itaas, yan po yung magiging pulser natin mga bossing, at itong bandang kanan na itaas, yan po ang ating ignition coil. Okay, so dito sa unit na to, medyo magiging madali lang yung ating pagko-convert dahil yung diagram ng kanyang unit ay parehas lang halos ng sa 4-pin. Ang pinagkaibahan lang is yung kanyang kill switch at yung kanyang primary. So kaya naging madali, ayan. Kung pag ni-check po kayo ng wiring diagram, so ganyan po dapat ang tayo. Sa inyo po nakaharap yung mga wiring. Okay? So kung makikita nyo yung wiring diagram nito, pwede po natin iparehas siya sa mga Honda. Iisa lang po ang wiring diagram nila. Okay, yung black na may red na itong black na may lining na red, ito po yung tinatawag natin primary. So ito yung nanggagaling na kuryente galing doon sa ating stator. Okay, so yung nagbabato ng signal. Okay, so hindi siya battery operated, so siya ay primary type. So next natin is yung itong ating kulay green. Ayan, yung kulay green mga bossing, yan po yung nagsisilbi nating negative o di kaya ay body ground. Okay, pwede siyang body ground, pwede nyo i-direct sa battery. Okay, so yung kulay blue na may lining na white, yan naman po yung ating pulser.
So, yung ating block na may lining na yellow, yan naman po ang ating ignition coil. So, kung mapapansin nyo, malaman lang natin kung saan nakaturo o kahit magulo yung wiring yan. Basta alam nyo kung paano nyo pag itatama yung wiring ng inyong tatanggaling CDI papunta doon sa 4-pin CDI. Basta alam nyo wiring diagram ng 4-pin CDI, alam nyo ang wiring diagram ng ating primary type, mas madali nyo may co-convert kahit pa yun po ay magkaiba doon sa socket. Okay, so dahil sabi ko nga sa inyo, ang socket ng ating papalitan na 4-pin CDI halos parehas lang. Ayan. So kung makikita nyo, isasaksak ko lang yung ating 4-pin CDI. Ayan. Disregard nyo na ito pag ginabit nyo yan dahil ito naman po ay kill switch lang. Okay, so ang mangyayari, mawawala na po ng kill switch. At itong kulay black na may lining red, ito po yung ating primary. Ang gagawin natin dyan mga bossing, yan po ay puputulin na po natin. Okay, so ang gagawin natin, pag naputol natin, dudugtungan natin ang wire at idediretso po natin sa accessories wire. So ang accessories wire po ng mga gantong unit, mga Honda, Skygo, Rusi, Rakal, ayan. So pare-parehas po sila, kulay black wire po mga bossing. So ang gagawin lang po natin ay hahanap tayo ng accessories wire na malapit dito para hindi na malayo yung pagdudugtungan natin. So kailangan po natin ay sa accessories wire na kung saan yung positive line ay naka direct po sa ating susian. Nasa kung saan kapag po isinusi natin yung ating unit ay saka lang po siya magkakaroon ng supply. Para kapag binuhay natin yung unit saka lang siya magbibigay ng kuryente. Then kapag pinatay natin yung susi, yun po yung magsisilbi na nating kill switch sa ating CDI. So disregard na po natin yung kill switch kanina. So ayan, para madali natin malaman yung accessories wire, gamit po tayo ng test light. At ayan, ang hahanapin natin mga bossing doon sa socket ay syempre kung una kulay black. Doon syempre para masigurado natin, ayan, test light natin, then patay buhayin natin yung susi. Na kapag pinapatay natin yung susi, namamatay din yung ilaw ng ating test light. Okay, so ang gagawin lang natin, ayan, dito meron naman siyang dugtungan, dyan na lang natin siya idudugtong. So mas malapit, so mas madali nating ma-convert ang ating 4-pin CDI ng hindi gagamit ng maraming wire. Ayan, so pagka ganitong sitwasyon, gaya niyang kanyang socket, so mas madali. Pero sa iba po mga bossing, bali nagkakaroon siya ng dalawang socket gaya ng mga Honda TMX. So dalawa yung socket. So ang importante mga bossing ay alam po ninyo yung color coding kung ano ba ang gamit ng bawat kulay. Okay? So na-convert na natin mga bossing. Ayan. So ito na yung kinonvert natin ng 4-pin from 5-pin CDI. So check natin yung kanyang kuryente kung lumakas ang kanyang kuryente. Find the hole. Ilang sipa kanina? 2 po. Ngayon, mga 30. Hindi. Isa kasi nawawala susi. At takot ka. Timing na lang carburetor. Okay, so ayan mga bossing, nakita nyo naman yung lumabas na kuryente dun sa ating ignition coil ay napakalakas. Okay, so ganun lang po mag-convert ng 4-pin CDI to from 5-pin CDI to 4-pin CDI sa ganitong unit na Motorstar 125. Okay, so yun lang mga bossing, sana po ay meron kayong natutunan dito sa ating video. At ayan, sana po nyo kalilimutan mag-like and subscribe or follow sa ating page, sa ating YouTube channel. Ayan, so maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at sa inyong patuloy na panonood sa ating mga video. Okay, so ayan mga bossing, see you po sa ating mga susunod na video. At ayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood and God bless po sa ating lahat mga boss.